I think nagsimula yun nung I think 4 years old kasi lumaki ako sa lugar na karamihan naglalaro ng basketball. Airpat ko nun nagbabasketball sa office niya. Tito ko nagbabasketball sa mga barangay. Tas mama ko mahilig siya manood ng basketball. And then doon ako yung bahay namin is like siguro a minute away sa basketball court. Sisilip lang ako, may tao doon. Pupunta na ako sa court. So from that time parang doon na na-develop yung hilig ko sa basketball. Taga saan ka ulit sa atin? Taga QC. Tandang Sora, yeah. We? Taga Tandang Sora. Bro, taga ano ako Taga UP. UP ka? Bro. Yeah, Tandang Sora ako, man. Saan nag-aral? Ng elementary? St. Anthony Academy ako of Quezon City. And so, then, assuming nag-varsity ka doon ka nag-start? Oo. Pero doon kasi walang varsity ng elementary. So, nag-start ako ng high school doon. Grade 7, nice. Yeah. Pero hindi ka naglaro ng elementary kasi walang varsity? Wala. Pero before, sumasabay na ako sa mga training ng high school nung I think grade 5 ako. Yeah. Pero nagkaroon ka ba ng formal training nung bro? Like, nung elementary ka? Nung elementary ako, I think wala nga eh. Milo Best. Wala ring Milo Best kasi naalala ko, mahal nga yung Milo Best before. So parang puro lang ako sa Kalye Best nga yung tawag nila eh. Saan ang St. Anthony? Sa may sa may Himlayan Road. Doon lang banda. Pero nung nag-high school ka, like varsity ka ba agad ng first year, ganun? Nung grade 7, kasi nabutan akong K-12 eh. So kami yung first batch ng K-12. Okay, I see. So yung first year is grade 7 at that time. Yeah. Yeah, doon ako naglaro, grade 7. Ang St. Anthony sa liga nga siya naglalaro. Apps. Same sa St. Vincent. Apps, nice. Yeah. Pati, ano ba, may mga smaller leagues pa yung pangalan. QCAA. QCAA, yeah. QCAA. Yeah, yun din. Older yata ako sa'yo. Hindi ko na inabot yung K-12 eh. Pero sinong kasabayan mo nung high school na parang notables na ngayon? Kasabayan ko? Si RJ Abarientas. Oh, nice. FEU. Yeah, teammate ko siya sa FEU. Wait, sorry. After mo nag-elementary, dumiretso ka ng UAAP. Tama ba? Or nag-high school ka pa ng St. Anthony? After ko na elementary, gusto kasi ng magulang ko, mag-aral ako sa Quezon City High School. Alam mo yung Kisay? Yeah, kasi gusto niyang mag-scholar ako, academic scholar. So, wala akong idea sa UAAP, wala akong idea sa FEU before. So, bala ko lang nun is, yun nga, mag-Kisay. Bigyan sila ng scholarship. Mag-aral lang ako. So, scholarship from academic school. Hindi ako pumasa. Yeah. For some reason, hindi ako pumasa. And then, tinuloy ko lang yung school ko sa St. Anthony. And then, merong one time na naglaro kami ng apps. Tapos kalaban namin FEU. Yeah. Parang lahat sila, I think mga 6+ na. Yeah. Tamba kami 60 at that game. Pero after that game, parang parang kinusap ako ng isang coach na yun nga, kung gusto mong subukan sa amin, may scholarship. Sinusulot ka na sa St. Anthony. Yeah, may scholarship, may ganito, allowance, may libre pagkain, dorm. So sabi ko, why not give it a try, di ba? Parang wala namang mawawala eh. So after, nung time na yun, yeah, the next school year, lumipat na ako sa FEU. Pero ano yun bro, ang high school ba, ang UAP high school ba, may team A, team B din? Yeah, yun, may team A, team B rin. Pero diretso ka ng team A? No, nung that time, nag-team B ako kasi meron pang residency that time. Oh, gets. So, kunyari, may isang player na kinuha nila sa isang school. Kapag dinala nila sa school nila is mag-residence muna ng 1 year. Yeah. So, team B ka muna. Team B ako ng 1 year. Pero nung nag-high school ka na, bro, meron ka bang mga napasukan na mga parang training programs, mga personal coach? May nagbanggit sa akin eh. Merong isa kasi nakakausap ko si Better Basketball. Si Coach Pat. Si Coach Pat. Sa kanya siya yung mga pina-follow ko. Sa kanya ako nagnanakaw ng skills, brains, ng skills. So may binanggit niya sa akin na meron siyang may coach sa Better nandito na ngayon. I don't know what's his name. Hindi ko alam, na-meet mo na ba siya? Kita mo na ba siya? I forgot. I'm so sorry coach. Nakausap ko rin siya pero nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero siya yung binanggit ka rin niya sa akin na nandito daw si Carl. Nag-better ka ba ever? Nag-better ako nung grade 12 na ako. Nung time kasi ng finals namin ng NCAA, nag-chat si Coach Pat. Sabi niya, kung gusto mo mag-workout, Carl. So from that time, nag-workout na ako sa kanya nun. Yeah. Pero beforehand, nung pagpunta ko ng high school sa FEU,
Parang hindi pa yata uso nun yung yung skills coach na 1-on-1, 2-on-2. Hindi pa masyado. Anong Yeah, taon man, yun? hindi pa uso. 2014. Hindi pa gaano. Diba, wala Bihira pa. bihira. Doon lang, parang... Anong year yun? Na pumasok ka ng Better, mga 14? No, 2014? pumasok ng Better, mga 2018. Yeah, 18 na yun, 18. Shoutouts pala kay Coach Pat. Coach Pat, miss na kita. Lagi kong tinatanong yun eh. Lagi nagnanakaw ako ng brains. Thank you. Magaling si Coach Pat. So, going after ng FAU season, kailan ka nag-Team A second year, tama? Second year. The year after. Tapos, okay naman ang nilaro mo. Anong naging role mo dun? Sa totoo lang, pagka papunta naming Team A nun, parang goods naman, okay naman ako nun. Hanggang sa like a month before yung UAP, nagka-dengue ako. Oh, shit. Yeah, nagka-dengue ako. So, parang nawala sa rotation, nagkakagulo-gulo. Parang, parang back to start ako nun. Tapos nagpalit din ng head coach nun from yung coach na kumuha sa akin before is na pinalitan siya ng coach. Iba na head coach namin. So, parang panibagong, parang back to zero ako, lalo na dengue ako nun. Pero nakabalik ka pa? Yeah, nakabalik naman ako. Naglaro naman ako nun, nung season na yun. Pero paano ka nakabalik dun sa dati mong form? Or hindi ka na nakabalik? Naging starter ka ba nun? Or hindi ako naging starter that year. Nakabalik ako nung parang, ewan ko lang, parang, since everyday yung training namin nun everyday, minsan twice a day. So, hindi ko lang iniisip na paano ko babalik dun. Yeah. Parang, fino-focus ko lang each day, Everyday, another training, another day to get better. Parang, hindi ko iniisip na kailangan ko bumalik dito right away. Kailangan ko lang, one at a time. Pero nung mga nung mga final years mo sa FAU, parang isa ka ba dun sa mga players na sinasabihan nila na may chance ka maglaro ng senior sa college? Hindi talaga. Hindi ako kasama nun. Nung time kasi na yun, nung senior years na ako, I mean grade 11 ako sa FAU nun, graduating na ako. Usually kasi, ang fina-focus na nila, hindi naman pagkakila si RJ. Napagaling. RJ, LJ, Cyrus, Royce, yung mga younger years sa akin nun. So, doon na napasok yung Mapua. Yeah. Yun, pag-usapan natin. Paano ka naman napunta sa Mapua after? Paano yung transfer mo doon? Kasi bro, yung sa NCAA kasi, yung high school is hanggang 19 years old. Sa UAP naman, ang high school is hanggang 18 years old lang. So, sa FEU nun, 18 na ako, pero grade 11 pa lang ako. Pero sa Mapua, meron pa akong 1 year sa Mapua since hanggang 19 years old nga doon. So, yun nga, parang nagtatanong-tanong ako nun na ang balak, kasi parang final year ko, parang hindi ako ganun ka-expose. Yeah. So, naiisip ko na lang nun, parang feeling ko, tapos sa career ko and stuff, wala na. Ano yun, naghanap ka ng school na bibigyan ka ng playing time? Parang, at that time, parang wala na akong idea na sa basketball. Sabi ko, parang, sige na, okay na yun. Parang, tapos na. Magka-coach na lang. Ino-offeran ako ng coach ko sa FU na mag-coach na lang daw doon. Talaga? Para daw matapos ko yung grade 12 ko. Pero feel ko kasi, meron pa Feel ko meron pa that time. So, yung Mapua, parang, kakilala ng isang coach namin. Tapos, parang, why not? Sabi niya, why not subukan dito? So, pagpunta ko doon, one and done lang ako doon 1 year, pagkalipat ko, laro kagad kami. Okay naman. Maganda ka nalabasan, yeah. Starter kagad. Starter, champion sa mga summer leagues, champion sa NC. Tapos, diniligawan ka ng colleges? Or... Yeah, yung in-invite ako nila, tinatanong nila kung gusto ko lumipat. Yeah. Actually, sa totoo lang, dream school ko kasi nun is UST talaga. UST UP. Tapos parang, may chance ako na parang mag-try out, lumipat ng ibang school. Pero malaki kasi yung utang na loob ko doon sa coach ko sa Mapua. So, nag-stay kami nun. After nung final year namin. Sa Mapua? Sa Mapua, yeah. Pero ano yun? Like, sino-sinong merong bang mga college teams na nag-recruit sa'yo or lumapit? Yung isang coach kasi namin sa Mapua is, sa CU. Tatanong kung gusto ko lumipat doon. Pero parang naisip ko kasi nun parang yung coach ng Mapua is kakilala ko, alam ko na yung system niya. Yeah. Kilala niya na kami, so why not stay? Which is importante para sa mga players. Sobrang importante. Lalo na kung hindi ka highly recruited. Yeah, di ba? Kung hindi ka talaga
tinatawag nilang blue chip recruit. If hindi ka blue chip recruit na pag nakita ka, gagawa to ng 30 kada game, gagawa to ng, parang kilalang matik sa'yo na ganun. If hindi ka ganung player, doon ka talaga sa coach ng ilala ka. Yeah. So, naglaro ka ng 1 year. Ay, hindi ka pala naglaro. Umabot ka ng college pero hindi ka nakapaglaro ng game. Tama ba? Na-line up ka? Pagka-graduate kasi ng high school, nag-team B ako sa Mapua. Pagka-team B ko sa Mapua ng college, doon kami naglalaro ng mga summer leagues. Then the year after, yun na yung NC season na. So, parang nag-ready na lahat. Nagpapasa na ng form, nag-fill up na ng mga player profile, mga ganun. And then, pandemic happens. After ko mag-team B ng 1 year, parang yun na. Kasi makikita mo talaga yun eh. So, sa training, makikita mo na hinihiwalay na yung ilalaban sa team A and sasama sa team B. Parang, so nakikita ko naman that time na parang okay. Pero hindi sinasabi sa inyo. Hindi pa sinasabi yun. Makikita lang sa pool na ganito, 15 players yung lineup. Nakarinig na ako ng ganyang stories, bro. Ang galing. Totoo pala. Sige. Man. Like, kunyari, siyempre, team A, team B. So let's say a total of 30 players or 25, mga ganun. Makikita mo, ila-line up nila sa team A, sa pool ng team A is like 17. Hindi mo alam kung sino dun yung 15 players na ma-line up. Yeah. Hindi mo alam kung sino yung reserve dun. So parang nakikita naman doon sa training na parang kasama naman doon sa first, second group, third group, kasama siya doon sa Yeah. So parang that time, parang ramdam ko ma-line up na ako noon. And then nagbigay na ng mga fill upan for the next coming season. Yung mga player profile, mga ganun. Yeah, and then naalala ko pa yun eh. First, I think kakastart pala ng D-League noon eh. Tapos natigil na kagad yung natigil na agad. First game pa lang, nagbalita na suspended yung klase ng 1 month. Yeah. Yung pala, yung pandemic na. Ako inisip ko nung time na yun, kung kung kunyari final year mo na, tapos kailangan mo mag-show out. Hindi ko alam kung ano yung naging rule ng NC at UAP after. Pero initially, ang inisip ko nun, bilang isang coach, paano kung final year mo na, tapos parang kailangan mo mag-show out itong final na taon mo, tapos walang season? Paano ba yun Actually, nangyari? yun yung magiging problema sa mga player na naabutan ng ganun talaga. Is like, diba? Kung final year mo na, tapos biglang natigil. So, di mo alam kung saan ka pupunta. Di mo alam kung nakita ka ng ibang scout, ng ibang colleges or schools. So, I think, nasa yun na yun kung sisipagan mo pa mag-tryout, pumunta sa mga extra teams. Okay. After ng college years mo, paano ka naman napunta ng Canada, bro? Like, paano mo na-decide? Paano mo din-decide na iiwanan mo lahat nung nandun ka para pumunta dito? So yun eh. So yun nga, puro dahil nga na-cancel nga yung NC that season. Puro online training lang kami. Online training, araw-araw online training. Natapos na yung isang school year. Another term, na-cancel na naman yung term, cancel na naman yung NC. So parang na-realize ko lang, parang ewan ko kung iniisip ko lang, So, dalawang season na yung na-cancel that time. So, iniisip ko, baka tumuloy pa to ng third year, na fourth year. Kasi sa balita, parang wala pang vaccine. Hindi pa alam kung ano very uncertain at that time. So, at that time, naisip ko na lang na, since ako kasi yung panganay eh. Yung panganay. So, inisip ko, baka pag 25 ko na, ano na lang mangyayari sa akin, Anong mangyayari sa akin? Paano ako makatulong sa family ko? If 25 na ako, if hindi ako mag-reach some pro or semi-pro, ano ko nun? Ano na lang mangyayari sa akin? 25, so wala pa akong hindi pa ako nakagraduate, parang ganun. So parang na-pressured ako that time. Yung tita ko, kakapunta lang niya sa Vancouver. And then parang sinabi nga niya, tulungan niyo si Kian palaya ko kasi. Tulungan niyo si Kian, makapunta sa Canada as a student. So fast forward, parang hirap nun eh. Parang hirap mag-decide nun eh. Doon ka sa very certain na future or sa uncertain na future. So if mag-stay ako sa Pinas, andun yung passion ko, andun yung basketball. Pero hindi ka sure. Hindi ka sure kung ano mangyayari. Pagpunta mo naman dito, it's not sure. Pero makikita mo malawak yung opportunities eh. Marami kang pwedeng mangyari sa'yo. Might not be yung gusto mo, pero yun yung there's kailangan. something, Yeah, so it's tough, man. I know. So parang at that time, nag-decision na lang ako na, okay, it's now or never. Sabi ko, sige pupunta na lang ako dyan. Ganun. So, iniwan mo na talaga basketball? Iniwan ko na lang. Nag-iimpake nga ako. Iniwan ko yung socks ko, yung mga supporters ko. Damn, bro. Sabi ko, parang di na yata ako makakalaro.
anything related sa basketball. Nagdala lang ako ng jersey ko ng FEU sa Mapua. Sabi ko, just for memories. If ever ma-miss ko, may babalikan ako. Pero, feeling ko mali eh. Pagdating ko dito, napakaraming liga. Nalaro ka pa rin eh. Yeah. Paano ka naman na-introduce sa mga liga dito? Sa basketball? I remember 3 days after kong marating dito, naka-quarantine pa yun eh. Pero kasi merong balita na if meron kang Pfizer na vaccine or nakapag-vaccine ka ng mga sa list nila, hindi mo na kailangan magstay sa bahay. Pwede ka na lumabas. So, mag-isa lang ako nun eh. Mag-isa lang ako. Tita ko nasa work. Tito ko nasa work. Mag-isa lang ako nun. Parang di ko alam kung anong gagawin ko. Naghanap ako ng basketball court around the area. So, naglakad lang ako nun. Outdoor? Yeah, outdoor. Nakita ko ng basketball court. Hanggang sa, in-story ko lang siya, yung isang player din ng Mapua na volleyball is taga dito. Lumipat sila, nag-migrate siya ng family niya. Sabi niya sa akin, Carl, andiyan ka pala. Nandito kami ng family ko. Yung brother ko nag-basketball, magkita kayo minsan. And then magkalapit kami ng bahay. So the next day, I think that's the next day, nag-ball kami ng umaga. And then from there, tuloy-tuloy ng dami ka na nakilala. Dami na nakilala. Nakilala ka na ng mga teams, players. Yeah, mga tito. Elite lang din naman eh. Pero Blake, paano naman? Kunyari ngayon, okay na yung mundo bro. Nakita mo na marami sa atin yung mga UAP standouts. May options na sila may MPBL. Yan. Yeah. Tingin mo, may balak ka ba bang bumalik sa path na yun or hindi na dito ka na for good? Or napag-iisipan mo ba yung bagay na yun? May mga times na, may isip mo talaga na lalo na pag problemado ka dito or homesick ka, minsan naiisip mo talaga na like what if bumalik na lang ako? Yeah. Or what if, isubukan ko ulit. Yeah. Kasi po pwede ka dun eh, sa totoo lang. Pero kasi pag uwi mo dun, hindi mo rin alam yung mangyayari. Pwede kang makuha ng team pero wala kang playing time. Or makuha ka ng team tapos let's say syempre may mga bills na rin naman. Makuha ka ng team, ito yung anuin mo. Totoo din. Ito yung sa'yo. Tsaka hindi mo alam kung long term mo magagawa. Exactly, yeah. That's one of the things. Pero but then again, di ba gano'n naman ng basketball career na isang tao? Dapat ina-accept mo siya na hindi talaga siya habang buhay. True. Makes sense. It's a hit or miss. Hit or miss nga talaga siya.